Patay ang isang senior citizen na sinalpok at nakaladkad pa ng pick-up sa Quezon City. Ang biktima naghihintay lang noong magbukas ang pila para sa 20 pesos na bigas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ito yung una niyang binangga. Duguan at nakahandusay sa gilid ng kalsada ang 73 taong gulang na lalaking ito sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City. Madaling araw pa lang, nakapila na siya para sana makabili ng 20 pesos na bigas. Pero bago mag-alas 4 ng umaga kanina, sinalpok siya ng isang pick-up habang nasa bangketa. Mabilis yung sasakyan, tapos sumadsad siya dito sa nahagip na tao. Tapos pag hagip niya, 'di ba, tumalsik yung tao, gumanyan doon niya talaga ibinangga doon sa poste na yon. Dalawa ang paa niya na durog, tapos yung kamay durog din. Maraming sugat sa noo. Naisugod pa sa ospital ang biktima na nakaladkad ng ilang metro pero binawian din ng buhay kalaunan. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na galing sa Isabela ang driver ng pick-up at pauwi na sana sa Culiat, Quezon City. According sa driver po, may iniwasan siyang motorsiklo na tumawid sa lugar. Pero iniimbestigahan pa po natin yon. After niyang mabangga yung biktima, nagtuloy-tuloy yung driver sumampa sa gutter, sir. Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 6 ang 47 taong gulang na driver ng pick-up na tumangging magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Handa namang tulungan ng biktima ng Department of Agriculture o DA. Sa bahaging ito, pumipila yung mga nais bumili ng 20 bigas sa ilalim ng P20 program ng pamahalaan. Matatagpuan ito sa labas ng compound ng Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue. Pero hindi pa agad nakakapasok ang mga mamimili dahil alas 6 na umaga pa silang pinapayagan makapasok sa compound. Ito kasi ang oras na nagbubukas na ang Kadiwa Center dito. Samantala, yung senior citizen naman sinasabing nakaupo sa bahaging ito nang mangyari ang aksidente. Medyo delikado din, ma'am, kasi ilan-ilan doon minasagasaan dyan, motor sa taxi driver. Nagbanggaan po dyan. Medyo nakakatakot din, ma'am. Kaya lang, ba't nandito pa rin kayo? Okay na, ma'am, kasi kailangan talaga, ma'am, para kumita, ma'am. Natatakot po ako, lalo pa ko yung ang lakas-lakas magpatakbo. Ay, nagninervyos po ako. Tinitiis ko yung pagpila rito sa bigas para mababasan yung aking budget. Hirap na talaga ako. Kaya tinitiis ko lang yung pila rito. Kaya pinag-aaralan na ng Department of Agriculture kung paano magiging mas ligtas sa mga mamimiling nag-aabang para bumili ng 20 pesos na bigas. Bukod pa yan sa pagpapatupad ng online appointment system para maiwasan ang mahabang pila lalo kung madaling araw. Aside pa po dun sa pagpapalakas pa natin ng police visibility and of course yung sa security po natin, balak po namin maglagay po ng designated area doon sa BAI para po kahit madaling araw mapapasok po natin at kumbaga hindi po sila nandun sa may sidewalk. Kung tutuusin mo nga po, dapat wala pong tao doon. Dinaragsa ang pila sa gitna ng mahal na bigas. Base sa monitoring ng DA, umaabot ng 60 pesos ang presyo ng local rice hanggang 65 naman sa imported rice. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.